So ito na, tapos na natin ma-set up. Ayan na. So nailagay na natin, na-set na natin pati yung kadena niya, pati preno. Set up ko na rin, takigawa yung ano natin, brake arm natin, takigawa yung nut ng bolt ng disc ng Mio sa unahan. Yan, ito stainless yan. Yung ating pangunahan, isisit na rin natin. Susubukan ko i-tubeless kasi kahapon yung isa sinubukan ko i-tubeless, sobrang ikom na ikom kasi yung labi ng gulong, hindi ko na kayang i-tubeless. So ngayon ito maganda ang buka, subukan natin may tubeless yan dito sa ating rim sa unahan. Mas maganda kasi naka-tubeless eh. So subukan natin, isisit up na natin. Ito na mga kadit, tapos na tayo mag-set up. Malaki pa rin pala yung 6080 oh. Pero okay na rin naman yan, 6080. Dapat palang kinuha ko 50-100 sa unahan. So ganun pa man, okay na yan, para hindi masyadong matulis, hindi masyadong mababa. So 6080. So ayan, 6080. So yan na, okay na mga kaduit. So kakabit na muna natin para maisalpak na natin yung disc brake natin. Okay, so kukonvert pa tayo ng disc brake eh, kaya hindi pa natin malaman kung paano gagawin natin yan. Okay, eto mga kaduit, baklas na natin oh. Binaklas na natin yung gulong natin sa unahan. Ayan yung ano natin, gulong. So babaklasin na rin natin yung tapaludo kasi papalitan ko siya ng dolphin type na fender. Ayan, dolphin type ilalagay natin kasi ito pang tricycle talaga yan, kaya gagawin natin ng mas maganda. Ayan, dolphin type na black papalit natin. So babaklasin lang muna natin yan. So mga kadit, ito gagawin natin yung disc brake bracket. Sinukatan na natin. Ayan, pang ano to, pang likod ng mga Rider 150 yata to, or yung mga nabibiling pang convert. Ito yun, yung halimbawa nag-convert ka ng Wave 125, RS 125, yung nag-convert ka ng disc sa likod, itong nabibili kasama ng caliper, ito yun. So nakakita tayo dyan sa scrapan natin. Sana gagawin ko yung flat bar, buti na lang meron akong nahanap nito, saktong-sakto siya mga kadit. Papakita ko sa inyo after natin magawa. So ito na mga kadit, na ikabit na natin oh. Sinentro na rin natin at sentro naman siya almost. Ayan oh, kunti pa pala, manipis na washer lang kailangan ilagay natin dun. Ayan oh. Tapos sa kabilang side, bibili ako ng speedometer. So ngayon ko lang napagtanto, kaya pala ang kailangan dito pang CT100 kasi yung butas niya maliit. Ito yung pang Mio. So bibili tayo ng pang CT100 na speedometer, yun ang ilalagay natin dyan. Tapos pang Biga Force na speedometer cable. Ayan, so yun yung ating next target. So mamaya bibili muna tayo para matapos na natin yan. Oh, ayos na mga kaduit oh. Ito na mga kaduit, na setup na natin yung ating unahan. Medyo nag-convert tayo dito, natagalan. Kung ibibideo pa natin ng kung paano ginawa, medyo matatagalan pa tayo. So ipapakita ko na lang sa inyo yung output. So tulad ng sinabi ko, ito yung ginamit ko, yung mga conversion kit ng rear caliper. Ayan, tulad na sa mga kino-convert sa RS, sa Wave, pwede rin yung sa Rider 150 mismo na stock. Ayan, so ito po yung ginamit natin bracket. Sakto po yan. Ayan. So yung dito, yung tornilyohan dito, saktong-sakto. Tapos yung distance, 190 mm yung ating disc. Swak na rin po yung distance ng caliper natin dito sa disc natin. So nakasuot yung butas niya dito sa ehe. Tapos ginawa natin, pinabricate natin, ginrinder natin to. Tapos pinasok natin dito sa dating lock. Ayan yung lock ng ating hub
Ayan, yan. Lock niyan. So, ang ginawa natin, pinasok natin yung lock dyan. Ayan. Para hindi siya gumalaw. Ayan. Tapos, pag naipit na siya dito siya gagalaw. Double lock na siya. Nakaipit dito bago nakalock pa dito. Tapos, kanina, nung naikabit na natin to, so, naghanap ako ng pang CT100 na speedometer gearbox. So, sinubukan ko yung sa pang Mio, hindi siya pwede kasi maliit ang butas. Dahil ang ginamit natin bearing dito ay stock pa rin ng Barako, 6202. So ang bearing ng Mio Sporty ay 6300. So maliit yung butas niya. Ngayon kung gagamitin natin ay gearbox ng Mio, hindi siya po pwede kasi hindi papasok yung ehe. So naghanap ako ng CT100, buti nakakita ko. Wala kay boss, wala sa mga shop. Nakakita ako sa mall. Naisipan ko pumunta sa mall, doon nakakita ako sa Sky King. So doon ko siya nakita. Ang kagandahan kasi ng CT100 na gearbox ay malaki ang butas. Swak na swak yung ihe natin dito. Ayan. So hindi pa to yung final na ihe. Magpapaturo na ako ng ihe. Tapos ang gagawin ko, magkabila ang tornilyo, parang CNC din katulad ng nasa likod natin. Ayan, ganyan. Magkabilaan niya na yun. CNC. So, ang gagawin ko, papaturno ko sa tropa to. Bibili na lang ako ng bago, tapos papaturno ko. So, ang magiging tornilyo niya, dalawa. Kaya bibilhan natin siya ng CNC na tornilyo, na nut. Kung may mabibili tayo. Ayan. Dalawang CNC. Ganyan gagawin natin. Ayan. So, okay na to. Functionable na yan. Ayos na to mga kadit. Kakabit na lang yung hose nito. Tapos yung cable nito. So bumili ako ng cable, hindi ko napansin. Ang sabi ko dun sa aking taga-assist dun sa supplier ko, pang Vega. So binigay pala sa akin pang Mio Sporty. Butik na yun. Hindi nagkaari. Kasi ang cable ng Vega, meron siyang parang biyak sa dulo. Yun yung sushoot sa gitna nitong gearbox. So parang sa Smash 110 yan, ganyan. Meron siyang dulo. Unlike ng mga ganito, ayan. Square lang siya. Ayan. Yung sa Smash kasi, tsaka sa Vega, may biyak. Ayan, may biyak. Ganito. Ayan, ito sa Smash to eh. Ayan. So, ang problema naman sa Smash, tinesting ko, ay maliit yung thread dito. Ayaw niyang pumasok dito sa ating speedometer. So, okay naman, nakasit naman yan. Cable na lang kulang. So, ang gagawin natin, order na lang. Titingin na lang ulit kay boss, tapos pag wala, order na lang tayo sa Shopee. So, ngayon, ang gagawin ko naman, tatanggalin ko yung manabela. Tapos, ikakabit natin to. Bagong manabela. Ayan. Pang pantra. So all set na, okay na, nakabit na natin lahat. So ang improvement na lang natin ito, improve natin to, tapos manabela kakabit natin, at saka yung speedometer cable, bibili pa tayo ng pambega. Okay, so ito na mga kadit, na-install natin yung manabela. So hindi siya pwedeng plug and play, so kaya nag-bend tayo. Ayan, pinalo ulit natin, kaya lang nagkaroon ng damage din dito sa likod. No choice tayo eh, yun ang ano eh. So anuhin na lang natin yan, retouch na lang kung sakali man. Ayan na, naka-install na ang ating manibela. Ayan na. Tapos mag-install naman tayo ng brake lever at saka ng ating clutch lever. So ito yung ating RC S19, ayan, Brembo. So ito yung ating brake lever, tapos ito naman yung ating clutch lever. Ayan, since disc brake na nga tayo,
So ito lang ikakabit natin. Ayan. So ang problema kasi nito yan, yun nga lang, wala tong brake light switch. Sabi mayroon daw, wala namang nakalagay. So pag-iisipan ko na lang kung paano ko lalagyan to. Ayan, i-install muna natin. Ito yung kanyang mga tornilyo. So ito na bili natin sa Shopee, nasa 600 lang yan mga kadit, mura lang yan. So i-install na muna natin mga kadit, i-install na natin. Okay, ganda. So install na natin lahat ito. So ito medyo may galaw nga lang, pero kakalangan na lang natin para hindi gumalaw. Tapos konting adjustment lang dito sa clutch dahil masyadong malalim, pero ox na yan. Ayan. So dito wala akong nakuhang stainless na maiksi. And stainless na to, itong dalawa hindi pa. So mahaba kasi yung stainless ko, yan. Mahaba siya kaya hindi ko siya naikabit. So bibilhan na lang natin siya ng stainless para hindi kalawangin. Hindi kasi stainless yung kasama niya. So bilhan na lang natin yan. Ayan na. Okay na mga kaduit. Ayos na kakabit na lang natin yung side mirror, tapos yung kanyang container yan, Brembo. Ito yung kanya kasamang hose. I-install na lang natin din to para makita na natin yung kanyang hitsura. Okay, so ito na mga kadawit, tapos na tayo mag-install ng ating mga handbrake lever at saka clutch lever. Ayan na, ayan na yung hitsura niya. So ito, didikit ko pa yan. Mag-install muna tayo ng hose papunta dun sa caliper. Tapos ito okay naman na. Ayan na. So yung ating side mirror ganun pa rin. Pero may plano ako dyan, papalitan ko yan pag nagkaroon tayo ng budget. So okay na muna yan kasi maganda rin naman yan. Ayan na. Ayan na. So i-install tayo ng hose dito para testingin natin kung mabibilid na natin yun, para mapakagat na natin yung preno. Ayan. So ito yung ilalagay natin. So hindi ko pa malaman kung paano diskarte ang gagawin ko. Sa ilalim pala yan mga kadawit. Dito pala nilalagay yan. Kaya pala may butas ka ako doon. Yun. Yan. Diyan pala yan nilalagay. Tapos dito ang diretso. So i-install muna natin. So ang ating caliper ay Formula 8.1. Ayan. Ito ay nasa, mura lang ito mga kadit, nasa 400 lang to. Itong caliper na to. Maporma na siya kumpara dun sa mga stock caliper lang. Ayan. Diba? Ganda. So install muna natin to. Okay. So na mga kadit, na-install na natin yung ating Aries brake hose. Ayan. Ba yung pronunciation ko? Ayan. So install na natin. Dito natin pinadaan diretso doon. Parang gusto ko na itong tanggalin. Parang pangit. So lalagyan na lang natin ng maliit na ano yan, cable hugger. So meron kasing kasama yan eh. Ito. So parang ito na lang yung gusto kong ilagay dito. Ayan. So alisin ko na para hindi baduy, no? Alisin ko na kaya muna. Tapos ito i-bleed na natin. Tingnan natin kung aabot pa, gabi na eh. So ang pinakakulang na lang natin ay yung cable ng speedometer natin kasi nagkamali ng bigay sa atin kanina. So all goods na. Set up na natin. Tapos na. Ang wala na tayong munang gagalawin ulit sa sunod. Wala na tayong budget eh, naubos na. So okay na muna yan. Ang next target natin dyan yung tambutso at saka yung upuan. Ayan, yun na lang muna siguro sa sunod, pero sa ngayon hindi pa muna kasi mahal din ang tambutso. Yung upuan madali lang, mura lang yan, makakabili tayo o makakagawa tayo. Ang problema yung tambutso. Gusto ko kasi lagyan ng high mount na tambutso, yung co-racing.
tapos naka-modified na elbow. Ayoko nung nabibili kasi yung nabibili yung ganyan sa online napakanipis, so mas maganda magpa-fabricate ng elbow. Ayan, so ewan ko kung kaya ni Bayaw yan, tingnan natin kung kaya niyang gawan. Tapos bibili na lang tayo ng canister na Racing. Ayan, so magbi-bleed naman tayo. So pero bago natin i-bleed, tanggalin muna natin to, palitan natin ng ito na lang ilagay natin para hindi naman pangit tingnan, hindi masagwan tingnan. Okay ba? Maganda ba tingnan o pangit? Parang pangit eh. So tingnan natin ha. Okay, so magsasali na tayo ng fluid mga kabit. So tinanggal ko, ito nilagay ko, ayan o. Tinanggal natin yung para hindi masyadong sagwan tingnan. So salin tayo ng fluid at i-bleed na natin. So at ito na nga mga kabit, ginabi na tayo, tapos na tayo. So okay na, na-bleed na natin. Hindi na natin pinakita kung paano tayo nag-bleed. Diskarpihan na lang para mabilis. Ayan, wala tayong katulong eh. So ayan na. Yes. So okay na mga karit, tapos na tayo. Sa mga susunod na araw na lang ulit pag may rin tayong i-improve pa dyan sa ating setup. So yun lang, thank you very much po, God bless po sa inyong lahat. Medyo dumilim na, ayan na, okay na, na setup na natin lahat. Thank you, God bless po.